Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel, Lakdan MD. Subalit bago po ang lahat, shoutout po kay Benito Recto Jr. at sa bumubuo ng Asfali Security Agency. So maraming salamat po. At shoutout din kay SG Ayosep JDC at sa men and women officers ng Manhattan Security Agency at sa kanyang kabady, SG Ison RY. So marami pong salamat, no? At marami kayong natutunan sa pag-upload ng mga video natin, no? At sa panonood po nito. Shoutout din kay Kuya Keido Official, no? So mabuhay ka rin sir hangga't gusto mo. Okay? So maraming salamat po, no? Sa lahat po ng mga nakakapanood at sinasabing maraming mga natutunan sa mga ina-upload na video, salamat po sa pag-appreciate ninyo. At umasa po kayo na sa abot po ng ating makakaya ay patuloy po tayong magbabahagi ng mga kaalaman, no, ng ating mga karanasan para po sa pag-aangat ng kamalayan ng ating mga kasama sa hanap buhay sa industriya ng security. Ang tatalakayin po natin ngayon, no, sa pagpapatuloy po ng ating talakayan dito sa role of security supervisors, no, yung mga humahawak ng tao diyan, detachment commander, head guard, no. So para po sa inyo ang video ito, no. So ang tatalakayin po natin ngayon yung role ng security supervisor bilang isang evaluator, no. So ito po ay pang-apat, no? Ito po ay pang-apat na role, no? So evaluator. So ano po ba itong pagiging security evaluator? No, tandaan po natin, isa po ito sa medyo mabigat, no? Sabi nga, mabigat na responsibilidad ng isang security supervisor, no? Bakit po? Dito po nakasalalay, let's say magkakaroon ng promotion or salary increases, no? Dito po, sa atin po nakasalalay, yung mga security supervisor or officer, sa atin po nakasalalay, no, kung magkakaroon ng promotion or salary increases yung ating mga security professional. Diba? Yung ating mga subordinates. No? Kasi, trabaho po natin na i-evaluate sila. At siguro, ay karapatan din naman din ng isang empleyado, hindi lang sa security, na makakuha ng deserving na evaluation. Kasi kung may benepisyo man na ibababa ang isang kumpanya, ang isang security agency o ang management, karapatan din po siguro nila na magkaroon din po ng deserved na benepisyo, no? O kung increases man yan or what. At sa part naman po ng employer, no, ng management or ng isang security agency, karapatan din po ng management o ng isang security agency, ng isang kumpanya, na magkaroon ng some sort of a fair evaluation para po sa mga empleyado na kanyang binabayaran. Di ba? So, both parties po, bawat panig po, may karapatan sa bagay na yan. At tayo po, bilang security supervisor, mahalaga po na maging patas tayo sa evaluation. Hindi po tayo nai-impluwensyahan dapat ng emosyon. Hindi ko mo minsan nagkamali yung tao, hindi mo na siya bibigyan ng tawag niya ng pagkakataon para magbago. 'Di ba? Parang minsan nagkamali habang buhay sira na sa iyo. Mali po 'yun, no? Trabaho lang po 'yan, 'di ba? So wala pong empleyado, security ka man or hindi, na perpekto. Lahat po tayo nagkakamali. At hindi po dapat markahan mo yung isang empleyado habang buhay sa kanyang pagkakamali na yan. Mali po yun. No? So, maging objective po tayo. Kung minsan mang nagkamali yung isang empleyado, no, tayo, kaya nga, ang trabaho natin, supervision, no? Bahagi po ng supervision, di ba? So, sa mga naunang video natin, trainer ka din eh. So, bahagi ng supervision mo, turuan mo yung iyong subordinates. Okay po? So, yan po yung isa sa mga trabaho ng isang security supervisor o security officer. So maging evaluator, di ba? At dapat sa evaluation na yan, sa recommendation na ibibigay natin,
sa isang subordinates natin o sa mga security professionals under our command or under our supervision, dapat po maging patas tayo dyan. Kasi sa atin po nakasalalay yung kanilang promotion, no? Maaari silang ma-promote, maaari silang ma-increase ng trabaho dahil sa atin, ma-increase ng sahod dahil sa atin. Subalit, maaari din po silang hindi makatanggap ng benepisyo or salary increases, at higit sa lahat, maaari din silang mawalan ng trabaho dahil sa atin. So mabigat po, isa ito sa mabibigat na trabaho ng isang security supervisor. Kaya nga po hinihimok ko ang lahat, no, mga detachment commanders, no, mga security officer, na maging patas tayo sa lahat ng oras. Huwag pairalin ng emosyon, di ba? Kaya nga po yung isip inilagay dito, no, para pangunahan po ang ating damdamin. Kasi ang ating kalooban, ang ating puso, hindi po nag-iisip yan, no? Nakakadama lang yan. Okay? Pero ito, kaya po nilagay dito para bigyan ng gabay ang ating kalooban. Okay? So, isa pang role na tatalakayin natin ngayon ay yung security officer or supervisor bilang motivator. No? So, tayo rin po bilang motivator, trabaho din po natin 'yon, no? Minsan sa bigat ng trabaho ng isang security professional, at kadalasan, no, isa sa mga hindi naman maitatatwa na isa rin sa mga hinaing ng ating mga security professional bukod sa bigat ng trabaho is yung minsan yung kababaan din po ng sahod, di ba? So, tayo po bilang mga security supervisor, isa sa role natin yung pagiging motivator. So, dapat po marunong tayong i-motivate yung ating security professional, no? Pataasin yung kanilang moral, no? I-develop yung kanilang eagerness para magampanan yung kanilang trabaho despite of the challenges. Sa kabila ng mga hamon na yan, dapat maigiya natin sila sa tamang landas, no? Makapagtrabaho ng maayos, magkaroon sila ng excellent work, excellent job, or excellent performance, no? So trabaho natin na i-motivate sila, iangat yung kanilang moral, magkaroon ng tinatawag na esprit de corps, di ba? So ano ba yung esprit de corps? Feeling of pride, fellowship, and common loyalty, no, shared by the members of a particular group. So esprit de corps, di ba? So sana po yan yung isa sa mga ma-develop natin sa ating mga security professional, no? So maging proud sila sa kanilang trabaho, di ba? At maging loyal sila, yung magkaroon ma-develop yung kanilang loyalty. Kasi feeling of pride, fellowship, and common loyalty, di ba? So sabi nga, no, yung meron tayong tinatawag na loyalty pledge sa military, di ba? Yung ginawa o sinulat, iniakda ni Albert Kim Hubbard, no? So loyalty pledge. So siguro sa ibang mga susunod na mga talakayan, sa ibang video tatalakayin din po natin yung loyalty pledge na yun, di ba? So yan po sa ngayon yung dalawang mahalaga rin na trabaho ng isang security supervisor, no? Yung maging motivator, i-encourage natin yung ating mga security professional to do a better job, to do an excellent job, no? At higit sa lahat, magkaroon ng tinatawag na team spirit, no? O yung tinatawag na esprit de corps, no? Feeling of pride, no? Fellowship, di ba? So yan po, no? Common loyalty. Okay? So muli, maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.